Ngayon po natin mapapatunayan kung gaano kasakim ang bansang China dahil 17 na bansa ang kanilang kaaway. Dito lang po yan sa Asia. Kabilang na po tayo dyan, no? Doon sa 17 na yan. Kaya yung sinasabi nga po natin, no? Na pagdating po talaga ng finals ay makukuyog itong China. Simulan na po natin to, no? Pero bago po ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Mula po ito sa Net25. Title po nito, China All, Territorial Disputes ng China versus 17 na bansa, mata ng Agila International. Simulan na natin to, let's do this. Sa unang bahagi ng ating paksa ukol sa mga territorial disputes ng China ay nalaman po natin na hindi lamang pala Pilipinas ang may territorial issues laban sa China. Tama. Dahil bukod sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea o WPS, ay hindi rin humuhupa ang gilian ng Japan at China ukol naman sa sino nga ba sa kanila ang siyang nagmamay-ari ng 5 maliliit na isla at 3 bato na matatagpuan sa Senkaku. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ng China ang border disputes nito sa India at sa Bhutan. Patuloy nga natin alamin kung bakit tila nagkukumakugan China na palawakin ang kanilang teritoryo at bakit pati Indonesia, Malaysia, Laos at maging South Korea ay umaalma na sa mga ikinikilos ng China. Grabe, no? Halos lahat ng bansa sa Asia ay kalaban ng China. Yun po yung sinasabi natin, no, na matagal na, no, imbis na magparami ng kaibigang bansa ang China, ay nagpaparami sila ng kaaway. Paulit-ulit na pinag-uusapan ng China ang pamahalaan ng Indonesia na ihinto nito ang isang drilling project ng oil and natural gas na malapit sa mga isla ng Natuna. Giit ng China, ang lugar na ito ay kabilang umano sa kanilang 10-line territorial claim. Sinabi pa nito na isang infringement sa kanilang territorial waters ang ginagawang pagkuha umano ng Indonesia ng natural resources ng Beijing. Pakpakan po natin ang Indonesia, no? Kasi po, dapat ganyan din po ang ginagawa natin sa ating EEZ, dyan po sa Escoda Shoal. At sa lahat po ng teritoryo natin, no, na inaward sa atin ng arbitral ruling, tayo po ang tunay na may karapatan dyan. Wag po sana tayong matakot na gawin yan. Kasi po itong Indonesia ay ginagawa nila yan, wala silang pakialam sa 10-line ng China. Na dapat naman po talaga kung ating teritoryo yan, dapat kung sino ang may teritoryo niya, siya ang makikinabang. Legit na makikinabang ang bansa na yan. Doon sa oil, no, na makukuha nila. Kaya itong Indonesia ang tapang na gawin yan dahil naniniwala sila. At legit na sila ang nagmamay-ari niyan. Nagdidrill na po sila ng langis. At yun nga po, no, yung imaginary 10-line ng China na wala namang batayan. No? Kaya buong isipin nyo, no, buong West Philippine Sea o South China Sea nila puno. Yung pinaniniwalaan nila kaya gusto nilang sakupin lahat po talaga ng mga teritoryong yan. No, kudos po sa Indonesia dahil dapat lang po naman talaga kung pasok yan sa EEZ mo at ikaw ang legit na nagmamay-ari, dapat ang bansa mo o bansa nyo ang dapat makinabang dyan. Legit na legit. Subalit, sagot naman ng Indonesia ay nasa exclusive economic zone ng kanilang bansa, ang Natuna Islands, kung kaya't walang karapatan ng China na pahintuin sila sa kanilang mga ginagawa roon. Dapat ganyan ang gawin ng Pilipinas, no? Isipin nyo, Indonesia, ganyan ang ginagawa nila. Samantalang tayo, nandoon na yung barko natin sa Escoda Shoal, no? Inalis, tapos walang kapalit ngayon, yung ipinalit nilang barko ay hindi makapasok-pasok na ngayon sa Escoda. Ilang beses na pong naharang yun ng barko ng China. Mas maliit pong barko yung ipinalit po ng Pilipinas, no, sa Teresa Magbanwa. Ilang beses pong nag-attempt at hindi po talaga nakapasok na sa Escoda Shoal. Yun po yung nakakalungkot, no. Wrong move na masasabi po talaga natin yung ginawa ng PCG. Inakusahan din ng Jakarta ang Beijing ng iligal na pangingisda sa paligid ng Natuna Islands at pananakot sa tuwing nagpapatrolya ito sa nasabing lugar. Samantala, nagmatigas naman si Prime Minister Anwar Ibrahim na hindi yuyuko ang Malaysia sa mga hinihingi ng China na itigil nito ang paggalugad ng langis at gas sa lugar na malapit sa Sarawak. Sagot naman ng China, lumampas na ang mga oil projects sa Malaysia sa 10- claim ng Beijing.
Hindi rin napigilan ng China ang pagkadismaya sa Malaysia kung kaya't nagpadala pa ang Beijing ng diplomatic note o note sa Jakarta. Subalit, nanindigan si Prime Minister Ibrahim na ang mga oil and drilling exploration activities ng kumpanyang Petronas ay legal dahil nasa loob mismo ito ng karagatan ng Malaysia. Ay, sana po no, yung ating gobyerno no, tumulad po dito sa mga bansang to, no, Indonesia, Malaysia, naninindigan sila na kanila ang mga teritoryong yan at sila ang may karapatan na makinabang sa kanilang mga teritoryo. Talagang pumapalag. No? Kasi kung tutuusin sa buong mundo, no, diyan sa Southeast Asia, alam ng buong mundo na tayo po ang ginagawan, no, ng hindi maganda ng China. Na tayo ang may karapatan po sa ating EEZ. Wag po tayong yuyukod sana dito sa China dahil ito po, no, dalawang bansa pa nito o tatlong bansa ang sinasabi dito, no, na talagang pumapalag sa China kasi naninindigan sila na nasa EEZ po nila yan. At ito po na nag-drilling exploration po sila sa kanilang mga EEZ na dapat po din natin ginagawa. Dahil alam na alam po natin na kaya po tayo sinasakop ng China dahil gusto nilang makuha ang ating natural gas at langis sa ating teritoryo. Sa lahat ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Paliwanag ng opisyal, hindi ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng diplomatic protest galing sa China. Niliwanag din niya na hindi totoong nilalabag na Malaysia ang China o ang teritoryo ng China at kung ipagpapatuloy niya ng Beijing ang pakikipagtalo ay makikinig sila subalit kailangan ding makinig ang Beijing sa Jakarta. Ang opisyal na sukat ng China ay halos 9.6 million square kilometers habang ang Laos ay nasa 236,800 square kilometers lamang. Subalit alam mo ba na ayon sa ilang ulat ay sinasabi ng China na pagmamay-ari nito ang ilang parte ng bansang Laos. Ang kanilang batayan ay isang historical claim na nagmula pa raw noong Yuan Dynasty o noong mga taong 1271 hanggang 1368. Grabe no, lahat na lang. Lahat na lang China. Baka mamaya yan, pati yung hangin na nilalanghap ng mga tao sa buong Southeast Asia o sa Asia ay angkinin nyo na rin. No? Baka pati yung moon, pati yung araw, angkinin nyo na rin. Sabihin nyo, wala kayong karapatan sa moon, wala kayong karapatan sa araw, amin din yan. Hindi mo alam kung anong utak nito ni Xi Jinping, eh, no? Grabe, ganid. Sobrang ganid. Wala namang komento ang Laos sa issue na ito. Subalit, batay sa ilang mga pahayagan, ay may malaking utang ang Laos sa China na halos kalahati ng lahat ng external public debt nito. Yan, no? Yan po ang matinding diskarte ng China, no? Tayo rin, may utang. Malaki rin ang utang ng Pilipinas sa China. Kaya dyan tayo titirahin ng China talaga. Diyan tayo lalamangan. Dahil sa mga utang ng mga bansang yan, ganun po ang gagawin strategy ng China. Hahawakan nila sa leeg. Kaya dapat po tayo po, lalo ang Pilipinas, no, wag na po tayong makikipag-deal sa China na uutang tayo sa kanila. Tayo yung kukuha ng panggawa ng infrastructure natin doon sa kanila. Madadagdagan yung utang natin. Wag na po. Sa ibang bansa na lang, kung mangutang tayo, wag na po sa China sana, no? Sa gobyerno po natin, sana wag na po nating dagdagan pa ang utang natin sa China. Kasi po, ganyan po ang strategy na gagawin nila. Kapag nalubog ang isang bansa sa kanila sa utang, doon na magre-reclaim na sila ng mga teritoryo. Kasi nga naman, walang palag ang bansa kung talagang malaking utang sa kanila. Ganun po ang nakikita nating strategy na gagawin ng China. Pinahihintulutan naman ng China ang Laos na ipagpaliban ang pagbabayad dito sa mga utang. Anila, mas pinili ng Beijing na mag-focus sa Belt and Road projects nito sa Laos. Ang Socotra Rock ay nasa gitna naman ng South Korea at China. Ito ay may layong 149 kilometers mula sa South Korea at may layo itong 245 kilometers mula sa China. Ang batong ito ay sentro ng alitan naman sa teritoryo ng Seoul at Beijing. Pareho lang iginigiit na ang Socotra Rock ay napapaloob sa kanilang mga EEZs.
Gayunpaman, ayon sa International Maritime Law at paliwanag rin ng ilang legal experts, ang isang lumubog na bato kagaya ng Socotra Rock na nasa labas ng territorial sea ng isang bansa na karaniwang sinusukat bilang 12 nautical miles ay hindi pala maaaring angkinin bilang teritoryo ng South Korea, China o anumang bansa. Okay. Subalit ang nasabing issue sa pagitan ng Seoul at Beijing ay hindi umano balakid sa mithiin ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Sinabi ng Lowy Institute, isang think tank sa Sydney, Australia, ang isang world power kagaya ng China ay gumagamit ng mga representational mediums katulad ng mga national at historical maps upang bigyang katwiran ang kanilang exceptionalism. Wala nga kasi sa batas yun. Kahit pa may historical something ek pa yan, no? Wala yan sa batas. Hindi yan taklaw ng UNCLOS. Doon po dapat ang batayan. Tayo kasi, yung ating mga EEZ natin, no? Tayo ng Pilipinas, ay inaward sa atin ng arbitral. Nasa legal, no? Na international law. Yun dapat ang sinusunod. Samantalang ang China, yung kiniklaim nila na yan, na 10-9 nila, ay hindi po yan nire-recognize ng UNCLOS at ng international law, no, ng maritime, lahat po. Wala, hindi po binabakeran yan ng mga international law na legit, no, na legal. Kaya po wala po talagang karapatan ang China na angkinin ang teritoryo natin at iba pa pong bansa diyan sa Asia. Kaya malaki pong kalokohan yan. Kaya syempre, lahat po ng bansa nakapalibot diyan sa mga teritoryong yan ay papalag talaga sa China. Kaya ito nga po, sinasabi ko kanina, no, kapag dating ng finals po talaga, makukuyog tong China. Kahit gaano pa kalakas ang China, kung makukuyog siya ng napakaraming bansang kalaban nila na yan, no, matatalo po sila. Kung isipin niyo po yung David and Goliath, no, si Goliath nga po, sobrang lakas, sobrang laki. Tinalo po ni David. Ganun po yun, no. Isipin niyo, kapag ikaw ang nasa tama, ikaw ang papanigan ng katotohanan at ikaw ang papanigan ng legal, no, legal side. Kasi po, tayo po ang nasa totoo at tayo po ang nasa legal. Kaya po, wag po sana matakot ang iba pong kababayan natin na kapag pumalag tayo sa China ay baka po magkagera. Malaking kalokohan po yun. Isipin niyo po, no, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, at ilan pa pong bansa ay pumapalag sa China, wala naman pong nangyayaring gera. Kaya tanggalin niyo po sa isipan niyo na kapag pumalag ang Pilipinas sa China ay magkakagera. Malabong mangyari po yan. Anila, ito ay upang iparating ang kalamensahe ng maritime territorialism. At naniniwala rin ang ibang geopolitical experts na isa ring dahilan kung kaya't pinalalawak umano ng China ang land territorialization nito ay upang bigyan ng option ang mga leaders ng ibang bansa na sa China makipag-ugnayan at hindi sa Estados Unidos. Yun nga malaki kasi ang inggit nila sa United States. Gusto nilang maungusan ang lakas ng United States na which is hindi po mangyayari. Hindi po nila kaya. Kahit ano pong gawin ng China ay hindi po nila kayang talunin ng US. Sa technology pa lang po, walang-wala na. Sa tibay ng mga kagamitan o ng mga vessel, lahat-lahat na po, walang-wala din. No? Hindi po nila kaya natapatan. Ang malaking problema kasi ng China ay inggit nila sa US. Ito na po ang matindi nating balita dyan. Kapag nanalo po si Donald Trump, tataasan po ang taripa ng import-export nila sa US at iba pa pong bansa. Yung Canada po ay sumunod na rin po. Ganun din po gagawin ng Canada. Kaya lalo pong malulubog ang ekonomiya ng China. Tandaan nyo po yan, no? Kapag si Donald Trump ang nanalo, yari na ang China lalo. Kaya hindi nila lalong mauungusan ang US. Ganun po yun. Kaya wala na po talaga, bukod sa nagpadami na ng kaaway ang China, ay pahihirapan pa sila ng mga ibang bansa o ilang bansa tulad ng US sa pagtaas ng kanilang import-export taripa. Subalit para sa ilang political scientists at maging business analysts, ang dahilan pala kung bakit nakikipaggirian ang China sa Pilipinas, sa Japan, sa India, sa Bhutan, Indonesia, Malaysia, Laos at maging sa South Korea ay dahil sa mga natural resources na tatagpuan sa mga pinag-aagawang teritoryo.
Kabilang narito ang mga deposito ng langis, mga yamang dagat at sea minerals na magagamit ng China sa pangarap nito maging numero 1 bansa sa buong mundo. Matagal na po natin sinasabi yan, di ba? Dito po sa ating channel, kung ikaw ay matagal nang nakasubaybay sa aking channel, yung langis po talaga methane gas at natural na yaman po ng mga EEZ natin, no? Hindi lang po sa atin, pati po sa ibang bansa. Gusto pong makamkam yan ng China. Isipin niyo, pag nakuha po nila lahat yan, yayaman po ng yayaman ang China, tataas ang kanilang ekonomiya at kaya na po nilang magpalakas talaga. At yun po talaga ang goal nila na maging number 1 sila sa buong mundo. Na which is kinaiinggitan nila yung US kasi ang US po talaga ay sobrang lakas. Kaya yan po ang dahilan at yun nga po, hikahos na po talaga ang China. Bagsak ang ekonomiya nila, ayaw na ng mga mamamayan nila na manirahan sa kanilang bansa dahil wala na pong negosyo, wala na pong trabaho sa kanilang bansa. Dahil ang kanilang leader ay nagpo-focus po na manakop ng ibang bansa. Yung mga binabayad na tax ng mga mamamayan ay napupunta lang po sa militarization ng China. Hindi po sila nabibigyan ng priority yung mga mamamayan ng China. Kaya mas marami pong mga Chinese citizen na nag-a-abroad o nagpupunta po sa ibang bansa para doon na lang po magtrabaho at magnegosyo. Dahil po sa bansang China ay hindi po talaga sila mabuhay. Ganun po yun. Subalit paano nga ba isinasagawa ng China ang mithiin nito? At may iba pa kaya mga bansa na kaalitan nito pagdating sa mga teritoryong panlupa at pandagat? Malamang. Ang mga sagot po na yan sa mga katanungang ito ay aalamin natin sa ikatlong bahagi ng ating ulat sa mga susunod na araw. Ayun lang po, no? Nagawan po natin ang reaction video, ang video na to ng Net25. Sobrang ganda po ng paliwanag at ang dami nga po talaga nakaaway ng China. I-comment mo sa baba kung ano sa loobin mo. Ano nga bang mangyayari sa bandang huli sa ginagawa na to ng China? Para sa akin po, no, wala pong kasamaang nagtatagumpay. Real talk po yan. Proven na po yan sa history. No, kahit po sa ating mga personal na buhay, wala po talagang kasamaan na nagtatagumpay. Tandaan nyo yan. At meron po tayong Panginoon na hindi po natutulog at alam nyo po na totoo po ang karma. Mag-iingat po kayo lahat. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Like this video kung nagustuhan nyo ang ating reaction video. God bless and peace out. Bye.